magsisimula na sa ating banal na misa, isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Hermandano para sa kanyang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ng Ganora family, Peñarroyo family, Jose and Manuela Viray, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De La Cruz and Aquino family, Leonardo, Gregorio, Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Princess Senet Arce, Ferdy and Aje del Mundo, Romeo Liana, De Bersoria Traders Co-op, at Fontilla family at Balawag family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zeni Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Laicerio, Mirna Pangalinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quesmundo, Lisa Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Jenny Sison, Hil Kalina, Telma Viterbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zeni Lago, Annalie Eusebio at Jovidano. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Juliet Yupanco, Aji and Ferdy del Mundo, Daphne de la Vega, Norma Matutina, Rowena Luna. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo Anchodora Cordoba, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Solemnidad, Suichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldissimo, Jeronimo de los Santos, Marcelino, Sidney, Pastor, Dominga, Remedios, Pastor Junior, Stelso, Eulalio, Pio Estrella, Marshall Regino, Adela, Marilu, Jesus and Erlinda Vigo, Rhea and Corsino, Rosalina Portillo Sr., Julieta, Chodora, Alejandra, Maria, Antonio Macam, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangelio, Joseph Matutina, Emerose, Teresa Caidic, Dolores de la Torre, Resmi Robles, Aurelia, Erlinda Mary Soto, John Michael Cruz, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena Briones, Rinaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, Rodolfo, Victoria, Digna Kalina, Benedicta, Francisco, Sinaida, Lolita Lasaga, Josefero, Rosito, Hermenihilda, Eleuterio, Merlinda, Chodoro, Ted, Carmelita at Tirso para sa lahat ng kaluluwa alay ni Nina Andea. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ninanais ng Diyos na tayo ang magpatuloy ng misyong iniatas niya sa kanyang anak na si Jesus. Sa ating ebanghelyo, ang paraan ng pagsusugo sa 12 ay nangangahulugang ang misyon ni Jesus ay may pagpapatuloy sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat isa. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Bayan umawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang libing, isang Diyos, isang hari. Bayan umawit ng papuri, bayan umawit ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalag, hinaginang lubos, pagkat kailan may di pababayan, minamahal niyang kawan. Bayan umawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang libing, isang hari. Bayan umawit ng papuri, bayan umawit ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, pinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, kung anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Tahimik ang buhay ni Amos bilang pastol nang bigla siyang sinugo ng Panginoon upang maging propeta. Bagamat nabulabog ang kanyang buhay, patuloy na nagtiwala si Amos sa Diyos, lalong-lalo na nang usigin siya ng saserdote. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos.
Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Betel, si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Tumagot si Amos, "Hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibig mo'y pakita, iligtas kami sa dusa. Ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking narinig mula sa puon ng sinasalita, nasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y Kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang Kanyang paglinga. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaopalan. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari, yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat
susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa Gumawa si San Pablo ng awit pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob nito sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Tungkulin nating ibalita ang kagandahang loob ng Diyos sa mga hindi pa nakakarinig nito. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Pinigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang Kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, Tumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan,
Salapi sa inyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 15 linggo sa karaniwang panahon. At kung inyo pong maalala, noong nakalipas na linggo ay naikwento sa pamamagitan ng ating ebanghelyo ang pagtanggi ng mga mismong kababayan o kamag-anak ni Jesus nang siya po ay magbalik bayan sa kanila. At nang siya ay nangangaral na ng salita ng Diyos, ay kiniwestiyon ng mga kababayan niya ang kanya pong kredibilidad. At tinatanong saan niya nakuha ang kanyang katalinuhan, paano niya nagagawa yan. Anak lang siya ni Maria at Jose na isang karpentero, kaya't hindi nila siya tinanggap. At dahil hindi nila tinanggap si Jesus, hindi rin nakagawa si Jesus ng maraming mga himala o mga bagay na ginagawa niya at naibibigay sa ibang bayan. Kaya isang magandang paalala din sa atin na hindi kawalan sa atin, tandaan mo yan, hindi kawalan sa iyo kung hindi ka tanggapin. Pero hindi ka man tanggapin, ituloy mo ang paggawa ng mabuti. Malaking kawalan sa mga tao kung ikaw ay hindi nila tinatanggap. Para bang kung alam lang nila kung ano ang kaya mo at pwede at gusto mong ibigay sa kanila. Pero kung tinatanggihan, huwag mo nang ipilit. Yun ang isa sa mga karanasan ni Jesus. Kasi ngayon, sa panahon natin, parang gustong-gusto natin na nilalike tayo. Gustong-gusto natin na ina-accept tayo. At kapag hindi yan nangyari, nauuwi yan sa depression. Talagang gamit na gamit si depression. At yun yung nagiging para bang pananggalang natin o nagiging kasuotan natin. Ngayon naman sa pagpapatuloy ng pahayag ni San Marcos ay kanya nang isinusugo ang kanyang mga alagad sa kanya rin namang gawain ang magpahayag ng mabuting balita. Hindi ito magiging madali. Tandaan po natin, may mga tao na tinawag para sa mga espesyal na tungkulin o gawain. May mga tao rin naman na tinatawag ang Diyos para tumulong sa mga taong tinawag sa isang espesyal na gawain. Ano ba, kayo po ba, pag tinanong ko, kakayanin niyo po bang magsalita? Kakayanin niyo po bang mangibambayan? Kakayanin niyo po bang iwan ang inyong pamilya at pumunta sa ibang lugar? Sagot. May mga tao po, ulitin ko, na tinatawag para sa misyon. At para mas maintindihan natin, although lahat po tayo, sinasabi nga ng tayo po ay binyagan, tayo ay nakikibahagi, nakikisa sa pagkapropeta ni Kristo. Ang propeta ay ang gawain niya
magpahayag ng salita ng Diyos. Kung babalikan po natin sa unang pagbasa, inuusig si Propeta Amos. Ang tingin kasi ng mga nasa kinauukulan noon sa kanya ay nanguhula. At ang panguhula ay isang trabaho, gawain para kumita. Kaya nga sinasabi, malis ka na dito, doon mo na gawin ang paghahanap buhay mo sa pamamagitan ng panguhula. Pero ipinapaliwanag ni Propeta Amos, hindi niya ito trabaho. May trabaho nga siya dati. Pero tinawag siya ng Panginoon para sa ganitong gawain, ang ipahayag ang kanyang mensahe. Ngayon, isa pa sa ipinapaalala din, ang isang katangian po ng isang pagiging propeta ay yung marunong siyang magtiwala sa Diyos. Titingin ko po, gawain ito ng Diyos at ayon sa kanyang paraan ito dapat gawin o isabuhay. Hindi nagiging madali. Pero kung marunong magtiwala ang isang isinusugo, makikita niya kung paano kumilos ang Diyos. Sabi nga po dito, sa kabilin-bilinan ni Jesus sa kanya o sa kanilang mga alagad. At tingnan po natin yung mga pagkilos. Sabi po dito, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Gusto niyo bang mag-isa? Dapat lang natin ilagay sa konteksto, 12 ang misyon, ang gawain. O pwedeng, kaya nga sabi ko kanina, may mga isinugo para sa gawaing espesyal, ang magpahayag. Meron namang mga isinusugo para sumuporta. So hindi pa rin sila hiwalay, magkasama pa rin. Dala-dalawa pa rin. Bakit dalawa? Ano bang katangian na mayroong kang kasama? O pwede mong gawin mag-isa, patunayan mo na kaya mo, patunayan mo na magaling ka. Kaya lang, ang ending, bibilib ka sa sarili mo at yayabang ka dahil kaya mo namang gawin mag-isa. Kapag dalawa, kasi pwede nga naman, di ba? 12 sila, so mas maraming bayan ang pwedeng mapuntahan kung 12. Pero dala-dalawa, so 6 na bayan ang kanilang mapupuntahan. Mas konti. Pero yung karunungan nga ng Diyos, bakit 2? Unang-una, mahirap mag-isa. Malungkot mag-isa. Kapag 2, magkakaroon ng tinatawag nating check-in balance. May magko-correct sa iyo, may magpapaalala sa iyo, at meron din namang susuporta sa iyo kapag may mga panahon na panghihinaan ka. Kasi hindi nga lahat tatanggap sa iyo. Hindi lahat matutuwa sa iyo. Hindi lahat welcome ka. May mga pag-uusig, may mga rejection na mararamdaman o mararanasan. So kung may pinanghihinaan yung isa, magpapataas ng kanyang moral. Kung mayroon namang kalabisan, gumagawa na ng hindi maganda, may magre-remind sa kanya. Nakuha po ba? Pangalawang paalala ni Jesus ay, sabi dito, mas marami po yung mga bagay na wag niyong dadalhin kaysa sa dadalhin. Ang dadalhin niyo lang, tungkod at sandalyas. Hindi na magdadala ng pagkain, balutan, lukbutan o bihisan. Wag magdadala. Paano yan? Magugutom kayo. Paano yan? Babaho kayo. Magtiwala ka. Kasi mayroong mga tao
natutulong. Hindi lahat rejection, meron din tatanggap. Hindi lahat aayawan ka, meron din magbibigay. At yun yung bahagi ng iba. Papakainin nila ang mga isinusugo ng Panginoon. Bakit tungkod? Yun lang ang kailangan. Dahil sa kanilang lalakbayin, walang sasakyan, walang eroplano, lakad lang. Kaya nga, tsinelas lang at tungkod ang ipinapadala. Dahil sa kanilang paglakad, mayroon kang makakasalamuha mababangis na hayop, may mga ahas o kung anumang hayop, yun ang kanilang pananggalang. Nakukuha po ba? Naintindihan ba? Na hindi madali ito para maging propeta, para sa misyon. Kaya nga iba yung pagtitiwala ang kailangan taglayin ng isang nagnanais maging propeta. Kaya kung sa amin po, no, sa mga pari, sa mga misyonero, katulad ng pinahayag ni San Pablo sa mga taga-Efeso, yung kanya pong pasasalamat. No? Yung pasasalamat namin na mayroon mga tao na sumusuporta, may mga tao na nagbibigay. Nabihira po kayong makakita ng pari na payat, no? O pwedeng dumating siya sa parokya payat, aalis siyang mataba. O pwedeng dumating siya sa parokya, isa lang ang damit, aalis siya maleta. Pero kailangan natin, no, paalalahanan, lalo na ako, no, na hindi ito hanap buhay, katulad na yung pinapaalala sa unang pagbasa. At hindi ang aking salita, ang aming mga salita, ang dapat ninyong naririnig, kundi ang salita pa rin ng Panginoon. Ang Panginoon pa rin ba ang namamayani? Kasi kailangan nyo kaming paalalahanan. Baka tumataliwas na, baka naiiba na yung direksyon. Kaya nga alam nyo rin dapat, may bahagi kayo. O pwedeng sabihin, Father, mag-isa ka lang dyan sa solidad. Hindi eh. Ang daming kasama. Andiyan ang mga ministries, organization. Kasi kung ililiteral natin, mag-isa lang ako dito. Pero yung katotohanan, hindi ako mag-isa. Marami tayo. Marami kami. Kasi kapag pumapasok, alam nyo, no? Kapag pumapasok sa isipan ng tao, ay mag-isa lang ako. Yan na. Diyan napapasok yung mga anxieties, mga depression, o mga negative thoughts, negative feelings. Kaya nakasentro na sa kanya. Sa pangangailangan niya, sa gusto niya, at hindi na nakasentro sa salita ng Diyos ang buhay namin. Kaya sana po, no, gaya ng sinabi ni San Pablo, yung pasasalamat niya, at salamat din sa inyo. Salamat sa inyong suporta, salamat sa inyong tulong. May mga gawain tayo dito para maipahayag ng mabuti ang salita ng Diyos. Hindi lang basta yung mga activities o gawain, kundi nakasentro ito sa salita ng Diyos na magdadala sa atin sa Eucharistia. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama ng may buong pagtitiwala upang maging ganap ang ating pananampalataya. May sa buhay natin ito at maibahagi sa kapwa. Buong puso nating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bigyan mo nawa ng lakas ng loob at pangangatawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, upang masigasig nilang maipalaganap ang iyong mabuting balita sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga namumuno sa pamahalaan upang maglingkod sila ng buong katapatan at walang hinihintay na kapalit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipakita mo, Panginoon, ang pag-asa sa mga may sakit at kapansanan, mga matatanda, mga nalulumbay at mga nahihirapan, nang sa gayoy magpatuloy sila sa iyong pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Samahan mo sa kanilang huling paglalakbay sa lupa ang mga kapatid naming nasa bingit ng kamatayan. Ipakita mo rin ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga minamahal naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, espesyal na intensyon at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinapala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ang walhati ang langit at lupa. Santo, Santo, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O Santo, sa kaitaasan, O Santo, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya. Inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, aming mahal, iligtas mo kami. Poong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tatagubili naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sa wakas sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas sa aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po muna sandali. Paanyaya. Ang lahat po ay naanyayahang makibahagi sa ating Manila Grand Marian Procession mamaya sa ganap na ika-4 ng hapon sa Katilya ng Katipunan, Manila City Hall. Ito po ay dadaluhan ng iba't ibang imahe ng Mahal na Birhen galing naman sa iba't ibang lugar o lalawigan. July 16, araw ng Martes, ay ang ating ika-15 taong anibersaryo bilang isang parokya. Ang ating banal na misa ay sa ganap na ika-6 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Maraming salamat po. Bigyan diin ko lang po yung ating gawain mamaya. Ang misa po ay 4 p.m. mamayang hapon. Wala po dito sa ating simbahan, kundi ang misa ay doon po sa harap ng City Hall, yung kartilya na tinatawag. At pagkatapos po ng misa ay susundan po yan ng prosesyon. At nais ko rin po kayong anyayahan na dalhin po ang mga imahin ng Mahal na Birhen kung ano man po ang titulo na inyo pong pinagdidibosyonan. Kung kayang bitbitin po at sumama po kayo sa prosesyon. No? Ito po ay bahagi ng ating pasasalamat sa ika-15 taong pagkakatatag bilang parokya ng Nuestra Señora de la Soledad. At ngayon pa lang po ay napapasalamat na kami muli sa mga suporta at tulong, sa mga nagpapadala po ng kanilang donasyon para sa bulaklak, para sa pagkain, sa tubig, para po sa mga pangangailangan sa gawain ngayon at sa darating po na July 16, ang pinaka-anniversary po ng ating pagdiriwang. Ang Mahal na Birhen sa kanya pong patnubay at kanyang kahilingan ay idulog nawa ang inyong mga panalangin sa Panginoon at ipagkaloob nawa ito sa inyong kabutihan loob. Magsitayo na po ang lahat. Tumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father. Mayo na't ipahayag kanyang pagkalingat laban, isang buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang mulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Lumayo na't ipahayag kanyang pagkalingat abang, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.